Ayan. Good morning po, church. Kumusta po kayo? Kumusta po yung bawat mga tatay? Kumusta yung bawat mga nanay? Yung mga mag-asawahan? Kumusta ang mga anak? Nagpapatuloy po tayo sa ating serye tungkol sa disenyo ng Diyos sa pamilya, and our hope and our prayer is that we are not just blessed inside the chapel, but even after we go to our homes, to our houses, ay talaga namang nadadala at nai-apply natin yung mga natututunan natin sa ating serye. Every time na nag-end yung message, pagbalik ng praise and worship leader dito sa unahan, palagi niyang inatanong, pinagpala ba tayo ng salita ng Diyos? And the congregation ay malakas na sasagot ng Amen. Pero yun nga, sana hindi lang kapag nasa chapel, kundi kahit pagdating po natin sa ating mga tahanan ay nadadala natin at nai-apply natin ang mga mensahe na ating napapakinggan. At nai-excite tayo na matuto pang lalo sa Panginoon. Yung tipong Monday pa lang ay ready na ulit yung asuotin natin next Sunday dahil excited tayo na muling makapakinig ng salita ng Panginoon. Bilang panimula, I want us to remember who we are inside our homes. At para gawin yan, we will be singing a famous song na alam ko pong pamilyar at alam na alam natin. Yung kanta po na nasaan si tatay, nasaan si nanay. Alam nyo ba yun? Yung ginagamitan po ng daliri. Pero the twist is, instead na daliri po ang gagamitin natin, tatayo po yung mga miyembro ng pamilya kapag sila yung inatukoy sa awit. Pag sinabi nating nasaan si tatay, nasaan si tatay, tatayo lahat ng tatay sa heto siya, heto siya. Kumusta, 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 kumusta. And instead na biglang nagtago, ang sasabihin natin, sila'y binago, sila'y binago. Kaya po? Kaya, sabay-sabay po tayo at tatayo lahat ng tatay, and then sunod ay nanay, sunod ay lahat ng ate, lahat ng kuya, lahat ng bunso, at lahat tayo. Okay, let's do this. 1, 2, 3, go! Nasaan si tatay? Nasaan si tatay? Heto sila! Heto sila! Kumusta, kumusta? Kumusta, kumusta? Sila'y binago! Sila'y binago! Nasaan si nanay? Nasaan si nanay? Heto sila! Heto sila! Kumusta, 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 sila'y binago, sila'y binago. Nasaan si ate, nasaan si ate, heto sila, heto sila. Kumusta, 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 sila'y binago, sila'y binago. Nasaan si kuya? Nasaan si kuya? Heto sila, heto sila. Kumusta, 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 kumusta? Sila'y binago, sila'y binago. Nasaan si bunso? Nasaan si bunso? Heto sila, heto sila. Kumusta, 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 sila'y binago, sila'y binago. Nasaan silang lahat, nasaan silang lahat, heto sila, heto sila. Kumusta, 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 sila'y binago, sila'y binago. Tayo ay binago ng Panginoon, amen? Ayan, ang ganda pong makita dito sa unahan na kung ang bawat mga tatay, bawat mga nanay at bawat miyembro ng pamilya ay tatayo para ipagsigawan at sabihin na binago ako ng Panginoon, makikita natin na talagang malaki ang ginagawa ng Diyos sa buhay ng bawat pamilya at sa ating iglesia, at yun po ay magsisilbang isang maliwanag na patutuo sa mundo na nagmamasid po sa atin. And now, since tayo po ay mga Christian family, tayo po ay mga Kristiyanong pamilya, pwede ko po bang malaman dito kung sino ang miyembro ng perpektong pamilya? Pwede po bang magtaas ng kamay? Sino ang miyembro ng perpektong pamilya? Yung tipong hindi na po kayo nag-aaway-away, wala nang tampuhan, walang problema, walang pinagdadaanan, at palagi lang kayong masaya.
Yung tawanan lang kayo ng tawanan sa inyong bahay. Meron ba? Wala po, wala. So you see, there is no such thing as perfect family. At kahit sa Biblia po, kung abuklatin natin mula sa aklat ng Genesis, mas madali pa nating makikita yung mga dysfunctionalities sa mga pamilya kaysa yung mga magagandang attributes nito. Imagine, mula po kay Adan at kay Eva, kay Cain at kay Abel, isama pa natin yung mga inggitan, yung tampuhan doon sa mga magkakapatid ni na Esau, at yung mga favoritism na nandun sa kanilang pamilya. Hanggang sa panahon ni David, nakita natin kung gaano kagulo, kung gaano mapaghimagsik yung kaniyang mga anak. At lahat po yan ay old story na kung iisipin natin na bakit ganun, bakit parang kahit Christian na kami, yung pamilya namin, ang dami pa rin kaguluhan. Pero if we are to look sa Bible, makikita po natin na old story na yung mga ganyang dysfunctionalities. At lahat ng yan ay nagsimula nang magkasala ang tao. Kaya ngayong umaga po, dahil lahat tayo ay bahagi ng mga hindi perpektong pamilya, ang pagbubulayan po natin ay ang ilang mga talata na gumagabay sa pagsagot sa katanungang ano ang dapat kong gawin upang ayusin ang problema sa pamilya. Ano ang dapat kong gawin upang ayusin ang problema sa pamilya. And disclaimer lang po, I am no expert pagdating dito. Gaya ninyo ay nag-struggle din ako at tayo ay pare-parehong matututo ngayong umaga sa kung ano ang nais ituro ng Diyos na dapat nating gawin kapag humaharap sa problemang pampamilya. Number 1, gawing mapagpakumbaba ang puso. Adopt a humble heart. Adopt a humble heart. Una po sa lahat, sagutin po muna natin yung katanungang bakit ba nagkakaroon ng problema sa pamilya? Bakit ba nagkakaroon ng problema sa pamilya? At siguro sa isip po ninyo ay may mga naglalaro ng sagot, maaring yung iba ay dahil sa inggitan, favoritism, miscommunication, misunderstanding, financial matters, at marami pang iba. Pero kung atingnan po natin ang Biblia, makikita natin ang pinakang ugat ng mga problemang yan. Kung si Tito James ang tatanungin natin, si Santiago po, sa aklat ng Santiago, chapter 4, verse 1, ito po ang sabi niya. Santiago 4, verse 1. Saan ang gagaling ang inyong mga alitan at pag-aaway? Hindi ba't nagmumula iyan sa mga pagnanasang naglalaban-laban sa inyong kalooban? Verse 2. Mayroon kayong ninanasa, ngunit hindi ninyo makamtan. Kaya't pumapatay kayo, mapasain niyo lamang iyon. May mga bagay na gustong-gusto ninyo, ngunit hindi ninyo maangkin. Kaya kayo'y nagkakagalit-galit at naglalaban-laban. Hindi ninyo makakamtan ang inyong ninanais dahil hindi kayo humihingi sa Diyos. So saan daw po nagsisimula yung mga alitan? Sabi dun sa verse 1, sa ating kalooban. Sa mga pagnanasa daw po na naglalaban-laban sa kalooban natin. Gusto nating mag-gratify yung desires, yung flesh, yung pride natin. Kaya nasasabi natin, dapat ako ang masunod, dapat ako ang tama, dapat sa akin yon, dapat ako ang kakampihan, dapat ako ang bida. At aminin man po natin o hindi, ganyan po ang nasa loob natin. At kapag hindi natin nakuha yung gusto, ano ang nangyayari? Sukdulang pumatay daw, sabi po nung talata, nagkakagalit-galit, naglalaban-laban just for the sake of getting what we want and winning the battle within. So ang problema po ay nasa ating kalooban pala. Tuwang-tuwa tayo kapag nasusunod yung gusto natin. At kahit magkasakitan tayo, okay lang kasi it feels good to win. At ang akala natin masosolve yung problema, pero ang totoo ay lalo lang nating pinalalala. The reason why we have family problems is because we live in a broken world. With broken people. Broken world with broken people. Ang natural po baga sa atin ay maghimagsik laban sa Diyos at sa Kanyang magandang plano sa ating mga relasyon na nagadulot naman ng wasak, sira at hindi malusog na mga relasyon. Kaya nga sabi po ng Bible, the mind governed by the flesh is hostile to God. It does not submit to God's law nor it can do so. Yan po ay sabi sa Romans 8 verse 7. Ang normal po sa atin, kapag napakinggan natin ang kautusan ay ang suwayin ito. Parang there's something inside us na kapag narinig natin yung isang utos ng Diyos, there is this kind of urge na parang gusto nating suwayin yon. And that's how we are. So ang main problem po, mga kapatid,
ay hindi talaga yung mga problemang nakikita natin, kundi ang ugat ng problema. Yung atin pong puso, yung ating pagkatao, at yung ating kalikasan bilang mga makasalanan. Kaya minsan, the more we try to settle an argument, to settle the problem, mas lalo lang pong nalala. Para kang pumapatay ng apoy gamit ang gasolina. O kaya yung umawat ka sa suntukan, pero nung nasuntok ka, nakisuntok ka na din hanggang sa lalong nagkagulo. So ano po ang dapat nating gawin? Sabi po ni Tito James ulit, dun sa sumunod na verse, sa verse 3, Santiago 4 verse 3, at humingi man kayo, wala rin kayong natatanggap dahil hindi tama ang inyong layunin. Humihingi kayo upang mapagbigyan ang inyong kalayawan. Gusto ko pong bigyang diin yung dahil hindi tama ang inyong layunin. Kung ang problema po ay nasa puso, ang kailangan malunasan ay ang puso. Dahil hanggat hindi ayos ang postura ng ating puso, paulit-ulit lamang po ang magiging problema. Babalik at babalik yung mga issues na dati na nating pinagdaanan. Hanggang tatanggapin na lang natin na ganito na talaga. Baka mabasabi na lang na ganito na talaga ako, wala kayong magagawa. Pero sa verse 6b ay binigyan tayo ng pag-asa. Sabi po doon sa Santiago 4 verse 6b, kaya't sinasabi ng kasulatan, ang Diyos ay laban sa mga mapagmataas, ngunit pinagpapala niya ang mga mapagpakumbaba. So ang susi po ay pagpapakumbaba. Yun yung number 1 step na dapat nating gawin kapag meron pala tayo mga problema sa ating pamilya. Gawing mapagpakumbaba ang puso. Dahil kung ang ugat ng problema ay ang ating kalikasan bilang tao, ang ating puso, ang una rin dapat gamutin ay ang ating puso. Dahil kapag kahit sa puno, kahit putulin natin yung sanga, kung yung ugat ay nandun pa, hindi po yun magaling, paulit-ulit lang na masibol ng masibol, yung mga issues ay magpapaulit-ulit din lamang hanggang sa tanggapin na lang natin na ganito na talaga. Pero ang may pag-asa, ang sabi po ng salita ng Diyos, ang Diyos ay laban sa mga mapagmataas, ngunit pinagpapala niya ang mga mapagpakumbaba. Hindi na po kailangan pang umabot sa alitan, awayan, patayan, pagkawasak ng mga relasyon, kung gagawin lamang nating mapagpakumbaba ang ating mga puso. Kung tatanggapin lang natin na hindi lahat ng bagay ay tungkol sa atin, na hindi tayo ang pinakamahalaga, na okay lang pala kahit ipahuli ang sarili para sa iba. And it's better to lose an argument, and it's okay to lose the battle within if that's what it takes to win the family. Amen? Okay lang na matalo ka sa argumento kung ang kapalit naman nun ay mananalo yung pamilya mo. At iiwan ko po yung talatang ito bago ang sunod na punto. Sabi po sa Filipos 2, talatang 3 hanggang 8, Filipos 2 verses 3 to 8, huwag kayong gumawa ng anuman dahil sa pansariling layunin o pagyayabang. Sa halip, bilang tanda ng pagpapakumbaba, ituring ninyong higit ang iba kaysa inyong sarili. Pagmalasakitan ninyo ang kapakanan ng iba at hindi lamang ang sa inyong sarili. Naway magkaroon kayo ng kaisipan na tulad ng kay Kristo Jesus. Kahit taglay niya ang kalikasan ng Diyos, hindi niya pinagpilitang manatiling kapantay ng Diyos. Sa halip, kusa niyang binitawan ang pagiging kapantay ng Diyos at namuhay na isang alipin. Ipinanganak siya bilang tao at nang siya'y maging tao, nagpakumbaba siya at naging masunurin hanggang kamatayan, maging ito man ay kamatayan sa krus. Sabi nung talata, naway magkaroon tayo ng kaisipan na tulad ng kay Kristo. Yung puso at isip natin na mapagmataas, yung puso at isip natin na makasalanan, ay papalitan daw po natin ng kaisipan na kagaya ng kay Kristo na mula sa pagiging napakataas ay nagpa siyang magpakumbaba, mamuhay bilang tao, mamatay sa krus, alang-alang sa atin. So kung nahihirapan po tayong babaan yung pride natin, ang tandaan natin ay yung linyang kung si Jesus nga. Sabihin natin sa ating sarili, kung si Jesus nga. Yun po ang unang punto, gawing mapagpakumbaba ang puso. Pagkatapos pong gawing mapagpakumbaba ang puso, ang pangalawang dapat nating gawin ay akuin ang responsibilidad. Number 2, akuin ang responsibilidad. Take responsibility of the situation. Naranasan nyo na po ba yung masisi kayo sa isang kasalanan na feeling nyo naman ay hindi kayo ang dapat sisihin? At yung kapatid nyo sana, o yung asawa nyo sana, o yung magulang nyo talaga ang dapat ituro.
Sa Genesis pa lamang po ay nangyari na yung mga ganyang issues. Sabi po sa Genesis chapter 3 verse 11 to 13. Genesis chapter 3 verse 11 to 13. Nagtanong muli ang Diyos, sinong may sabi sa iyong hubad ka? Bakit? Kumain ka ba ng bungang ipinagbabawal ko? Kasi pinakain po ako ng babaeng ibinigay ninyo sa akin. Tugon ng lalaki. Bakit mo ginawa ang bagay na yan? Tanong ng Panginoong Yahweh sa babae. Mangyari po ay nalinlang ako ng ahas, kaya ako natuksong kumain. Sagot naman ito. Ang galing po, di ba? Nung nahuli na silang nagkasala, instead na magpakumbaba, instead na aminin yung pagkakasala, ano ang ginawa ng lalaki? Tinuro yung babae. Kasi naman yung babaeng binigay mo sa akin, parang medyo sinisi pa rin niya si Lord, na dapat di mo na lang ako binigyan kasi yung babaeng binigay mo sa akin, yun, siya yung nagtukso sa akin, ako magat din dun sa bungang ipinagbabawal. Tapos nung yung babae naman ang tinanong, ano sabi ng babae? Yung ahas po kasi. Yung ahas, tinukso ako ng ahas, kaya ako ay kumain. Naglalaro sila ng sisihan, parang turuan lang. At ang nakakamangha, umabot po hanggang sa panahon natin, yung larong ito, yung blame game. Sino na po ang nakaranas nitong blame game na ito? Yung tinuro ka, tapos feeling mo hindi naman ikaw yung may kasalanan, kaya tinuro mo din yung kapatid mo, tinuro mo din yung nanay mo, tinuro mo din yung pamilya mo. Nagsisihan na lang ng nagsisihan yung mga miyembro ng pamilya kasi walang umaako ng sitwasyon at ng pagkakamali. Kung aalisin lang po sana natin yung main character mentality at may isang titigil sa pagtuturo ng iba at paninisi, baka sakaling matigil na ang gulo. Sa atin pong natural na kalikasan bilang tao, marami po sa atin ay merong psychological concept ng pagiging bida. Alam niyo po ba yung main character syndrome? Yung pakiramdam ng isang tao na ang mundo ay isang malaking kwento at siya ang main character. Wow! Parang masyado niyang pinanghawakan yung inasabi ni Charo Santos na ikaw ang bida sa sarili mong kwento. Siyempre, kwento mo yan kaya feeling mo ikaw yung bida sa buhay na ito. Na parang kapag nagkaroon ng problema, gusto mong palabasin na ikaw yung tama at sila yung mali. Yung pamilya ko kasi hindi mayaman, yung mga kapatid ko kasi pasaway, yung magulang ko kasi may paborito at naghahanap ka ng ibang masisisi. Sa utak natin, tayo ang bida at sila yung kontrabida. Tayo ang mabait at sila ang masama. Gusto nating patunayan na tayo ang tama at sila ang mali. Tayo ang biktima at sila ang may kasalanan. Tayo ang sinaktan at sila ang may pagkukulang. At dapat tayo ang inuunawa kesa tayo ang uunawa sa kanila. At imagine natin mga kapatid, kapag ilan tayo sa loob ng bahay na pare-parehong may ganitong kondisyon sa utak, baka nga kahit isang miyembro lang yung ganito mag-isip, yung feeling bida-bida, baka hindi na natigil ang kaguluhan sa bahay. Nagsabong na kayo maghapon at magdamag, duguan na pareho ang mga puso at utak, pero wala pa ring nananalo at mas lalong wala pa ring nagpapatalo. Ang problema pa naman po sa ganitong uri ng mga tao, hindi nila nakikita ang kanilang pagkakamali dahil nakafocus lamang sila sa pagkukulang at pagkakamali ng iba. Halimbawa, kung atanungin yung isang lalaking nangalunya, bakit ka nangalunya? Bakit gumawa ka ng kasalanan? Kasi yung asawa ko, ang taba-taba na. Hindi na nag-aalaga ng sarili. O kapag yung babae naman ang tatanungin, kasi yung asawa ko, puro na lang trabaho, wala nang time sa akin, ilang taon na dun sa abroad, hindi man lang umuuwi. O kapag yung anak naman ang gumawa ng kalokohan, ang sasabihin, hindi kasi okay yung parents ko, hindi okay yung pamilya ko, kaya sisirain ko na lang ang buhay ko. At marami pang iba. Hindi po nawawala ng dahilan. Kaya kung mapapansin niyo po yung title ng ating mensahe ngayon, ano ang dapat kong gawin para ayusin ang problema sa pamilya? Ang diin po ay nandoon sa ako. Hindi yung asawa mo, hindi yung tatay mo, hindi yung nanay mo, hindi yung kapatid mo, kundi ikaw. Ikaw, you have to take the responsibility and admit now at one point or another, you are also to blame. At hindi po basta natatapos sa pag-ako ng responsibilidad, yung pagsasabing ako ang nagkamali. Because taking responsibility should also come with brave resolves. Dapat nag-iisip din tayo ng solusyon. May gagawin ka para ayusin ang sitwasyon at ang end goal ay dapat palaging reconciliation. Paano naman kung talagang sila ang may mali? Still, you who are spiritually mature should know better.
Sabi nga sa Galatians 6 verse 1, you who are spiritual should go to that person and gently make him right again. You who are spiritual. So if you believe na you are someone who is more spiritual than the family member na sa tingin mo ay immature, then you have to take the step and you have to take the responsibility. And you will never go wrong when you are spiritual. Ano yung teksto natin ay tungkol siya sa correction, pero I believe this is also applicable kapag gusto natin ng reconciliation sa loob ng pamilya. Because you will never go wrong when you are spiritual. Amen? So bahagi po ng pagiging responsable sa sitwasyon ay ang pagiging spiritual at pagdepende sa magagawa hindi ng sarili kundi ng Panginoon. Ano, dahil nga pag tayo ang gumawa, ano ang mangyayari? Baka lalo pang magkagulo. Ano, para kang pumapatay ng apoy gamit ang gasolina. Pero kapag hinayaan po natin ang Diyos na ayusin ang mga kagusot sa ating pamilya, we will never go wrong. Ano, kapag guided tayo ng banal na Espiritu. Pagkatapos po na magamot ang puso na pangunahing problema ng tao at maakay ito sa pagpapakumbaba, gaya ng pinag-usapan natin sa number 1, kailangan mo naman ngayong tumayo para akuin ang sitwasyon at maging rasyonal sa pagdeal ng problema bilang isang miyembrong spiritual. Ano, one step at a time. Ano nga po ulit yung number 1? Gawing mapagpakumbaba ang puso. Ano, kailangan lang unang malunasan muna yung puso dahil nandun yung ugat ng problema. Pangalawa, akuin ang responsibilidad. At again, ang pag-ako ng responsibilidad, ang end goal ay dapat palaging reconciliation. Meron tayong mga solusyon na dapat gawin. At pangatlo, palaging magpatawad. Palaging magpatawad. Give and receive forgiveness continually. Kapag sinabi pong pagpapatawad, ang mabilis nating tanong paano nga ba magpatawad? Ano po? Pero mas tama palang tanong ay, bakit kailangan kong magpatawad? Sabi po sa Ephesians 4 verse 32, and be kind to one another, tender-hearted, forgiving one another, even as God in Christ forgave you. Sa Tagalog, maging mabait at maawain daw po tayo. Magpatawad sa isa't isa, kagaya ng pagpapatawad ng Diyos sa atin. At sa Marcos 11 verse 25, kapag kayo'y tumayo upang manalangin, patawarin muna ninyo ang nagkasala sa inyo upang ang inyong mga kasalanan ay patawarin din ng inyong Ama na nasa langit. Kapag daw po tayo ay tatayo para manalangin, patawarin muna ang mga nagkasala sa atin upang ang ating mga kasalanan ay patawarin din ng ating Amang nasa langit. So easy as it may sound, pero alam po nating lahat dito na mahirap magpatawad. Ano po, lalo na kung hindi ka pa magaling, kung masakit pa rin at sariwa pa din yung mga sugat na iniwan ng mga nangyari sa nakaraan. Pero regardless of what we feel, ang sabi nung talata, we need to forgive. Kailangan nating magpatawa dahil una sa lahat, ito po ay utos ng Diyos. Hindi optional, hindi suggestion, kundi utos. At kapag utos, kailangang sundin. So, ready or not, regardless of what you feel, masaya ka, malungkot ka, nasaktan ka, kailangan mong magpatawad, hindi dahil ready ka na, kundi dahil ito ay utos ng Diyos na kailangang sundin. Utos ng Diyos na kailangang sundin. Pangalawa, ito po ay makakatulong para gumaling ka, para mapatawad ka, at para dinggin ang panalangin mo. Dahil ang sabi ng verse natin, bago ka daw tumayo sa pananalangin, ano ang kailangan mong gawin? Lapitan mo muna yung kapatid o yung isang tao na meron kang kaalitan at patawarin mo. Makipag-ayos ka. Dahil kung hindi mo yun gagawin, ano po ang mangyayari? Ang sabi nung talata, hindi ka rin patatawarin. At hindi diringgin yung panalangin mo. So kailangan mo munang makipag-ayos, kailangan mo makipagpatawaran, and then that's the right time after na lumapit ka sa Panginoon, tsaka ka manalangin. Ano po, dahil kung hindi natin yun gagawin, para lang nasayang yung ating panahon. Dahil ang sabi ng talata ay hindi rin pala tayo magiging karapat-dapat sa pagharap sa Diyos kung merong impurity sa puso natin ang hindi pagpapatawad. So again, kailangan nating magpatawad dahil ito ay utos at pangalawa, ito po ay para sa atin ding ikabubuti.
Sa IDMC po, or Intentional Discipleship Making Course, inaturo po yung linya na the key to finishing well is to start over. Narinig nyo na po dun sa mga dumaan na dun sa IDMC, ang sabi, the key to finishing well is to start over. Ang susi raw po sa matagumpay na paglalakbay bilang Kristiyano ay ang pagsisimula ulit every time na tayo ay nabibigo, every time na tayo ay nadadapa, every time na tayo ay lumalayo, every time na tayo ay nagkakasala. At bilang mga imperfect beings, ang posibilidad po ng pagkakamali, ng pagpalpak, ng pagkakasala, ng pagkakadapa, ng makasakit at masaktan ay palagi pong nariyan. Dahil nga tayo ay mga imperfect beings. At bilang bahagi po ng pamilya, darating at darating ang punto na mabibigo tayong protektahan ang kapayapaan at yung kagalakan po sa loob ng tahanan mula sa sarili nating kalikasan bilang tao. Sino po dito yung hindi ka pa nasaktan ng pamilya mo ever? Wala pa din, di ba? Obviously, wala pong tataas ng kamay. Bilang pamilya, magkakaroon po ng gusot dulot ng ating pagiging tao. At kung sino pa naman yung pinakamalapit sa atin, sila pa yung mas makakasakit sa atin. The people who are closest to us will hurt us the most kapag dumating yung mga misunderstandings at yung mga problema. Mas malalim po yung sugat kapag mas malapit sa iyo. At kapag mas mahalaga sa iyo at mahal mo yung gumawa ng opensa. Di ba kung yan ay isang tao na hindi mo kakilala na nabangga ka o sinabihan ka ng masakit na salita, baka bukas limot mo na. Di ba? Pag sinabihan kang pangit mo. Di ba? Okay lang. Sige, sino ka ba? Hindi naman kita kilala. Opinion mo yan eh. Sige, kung dyan ka masaya. Di ba? Pero kapag yung pamilya mo, yung nanay mo, ang nagsabi sa'yo ng ganon, baka tangis ka na maigi, nagmukmuk ka na, kung ano-ano nang iniisip mo hanggang pagtulog. Dinala-dala mo na yung mga pinagsasabing masakit na salita hanggang sa naipon na ng naipon. It's different and it's difficult to forgive kapag nasaktan ka ng magulang, kapatid, kapamilya, o isang taong lubos na minamahal o pinagkakatiwalaan. At dahil nasaktan po tayo, ang tendency ay nakakasakit din tayo. Nagiging bitter tayo. Hindi lang po kasi lungkot ang nararamdaman natin. Minsan, dahil nasaktan tayo, ina-channel natin yun into rage. Yung instead na ipakita nating malungkot tayo, nasaktan tayo, mahina tayo, mas madaling ipakita yung galit na nabubuo sa kalooban natin, Mas madaling ipakita yung expression na galit ka, naninigaw ka, kaysa yung ipakitang mahina ka. Kaya nga meron din pong quotation na nagsasabing, hurt people. Yung mga taong nasaktan, ang tendency ay manakit din ng iba. At minsan naman, dahil nasaktan na tayo, natatakot na po tayong magsimula ulit. Natatakot na tayong sumubok at magbigay ng another chance. Binibilanggo po tayo ng sakit na ito para i-torture tayo sa ating kaloob-looban. And the longer the unforgiveness is, the longer the suffering is. Kung gaano katagal yung hindi pagpapatawad sa puso natin, ganon din katagal yung pagpapahirap na ginagawa natin sa ating mga sarili. Ayaw po natin ng ganong pakiramdam, pero mahilig tayong magkimkim. Lalo na po tayo mga Pilipino, hindi uso sa atin yung confrontation, yung communication, yung tipong, anak, parito nga't gausap tayo. Hindi uso yon. Ang uso sa atin ay magkimkim. Kaya nangyayari? Nang naiipon, hanggang pag sumabog, ay malaki yung perwisyong dala at bunga. Kaya gaya po ng paglalakbay bilang Kristiyano, the key to finishing well as a family is to start over. Hindi lang siya applicable individually sa atin, kundi applicable din siya sa bawat pamilya. The key to finishing well as a family is to start over. Yung kakayahan na magsimula ulit, na parang handa nating kalimutan yung nangyari nung nakaraan and start all over again as a family. If that's what it takes to finish well as a family. Kailangan po nating matutunan na palaging magsimula mula sa lahat ng mga masasama at masalimuot na karanasan at awayan sa nakaraan. Mahirap pong magsimula ulit, at magpanggap na parang walang nangyari. Especially kapag masyadong mabigat at nakakawasak ng puso at pagkatao yung nangyari noon. Ano po ang kailangan nating gawin? Kailangan po nating magpatawad. At may mga pagkakataon na kailangan po nating ibaon na salimot yung nakaraan upang mas makita natin ang bagong inagawa ng Diyos sa kasalukuyan.
Gaya po ng sinabi niya sa Israel sa Isaiah 43, verse 18 to 19. Isaiah 43, verse 18 to 19. Forget the former things. Do not dwell on the past. See, I am doing a new thing. Now it springs up. Do you not perceive it? I am making a way in the wilderness and streams in the wasteland. Sabi nung talata ay, kalimutan mo na yung mga dating bagay. Huwag ka nang mamalagi sa nakaraan. Do not dwell on the past. Hindi mo ba nakikita meron akong bagong ginagawa? Mamimiss po natin mga kapatid yung bagong ginagawa ng Diyos sa buhay ng ating pamilya kung mananatili tayo sa nakaraan. Ano kung hindi tayo makamove on dun sa mga issues ng nakaraan, yung mga problema na napag-usapan na, nakapagtawaran na, pinagsisihan na, inako na, nagpakumbaba na, pero binabalik at binabalik-balikan natin. Kaya ano daw? Sabi nung ating talata, forget the former things, kalimutan mo na. Do not dwell on the past. See, I am making a new thing. I am doing a new thing. Pagkatapos ng maingay, magulo at mapanakit na nakaraan, kailangan po nating magsimula ulit bilang pamilya. At ito ay mangyayari lamang kapag handa tayong bitawan ang nakaraan at patawarin ang isa't isa. Forgive, forget, move on, and start all over again together. Yun po ang ating pangatlong punto. Palaging magpatawad. May word na palagi. Kasi nga dahil tayo mga imperfect beings, prone din tayo na palaging magkamali. At ang kailangan ay palagi din tayong magpatawad. At pang-apat at panghuli, mag-extend ng biyaya. Extend much grace. Kapag nagagalit po tayo o kapag may problema sa pamilya, gusto ko pong alalahanin natin ang dalawang bagay. Una, tuturuan ko po kayo ng finger prayer. Finger prayer. Actually, ito yung napanood ko lang po sa Reels. Kaka-Reels natin. Na ang eksena ay naturuan ng isang nanay yung kanyang anak kung ano ang dapat gawin kapag siya ay nagagalit. So, sila ay from a foreign country, kaya English yung prayer. So, pwede po bang iganto natin yung mga kamay natin? Open your hands. Yan. Ang prayer ay ganito. Kada praise ay ababa natin yung daliri hanggang maubos. Ano po? Dear Lord, make me calm, make me kind, in Jesus' name, Amen. Madali lang po, ano? So kapag nagagalit ka, just remember the prayer. Dear Lord, make me calm, make me kind, in Jesus' name, Amen. Dear Lord, gawin mo akong mabait, gawin mo akong kalmado, sa pangalan ni Jesus, Amen. So, hindi naman siya isang magic spell na gagawin natin na hindi. Kailangan ay sincere pa din yung prayer. At pangalawang dapat nating tandaan, actually yung una ay okay lang, optional lang naman yon, suggestion ko lang yon. Pero itong pangalawa po, ang dapat hindi natin makalimutan. I want us to remember what grace is and how much grace we received. Alalahanin natin kung ano ang biyaya at gaano karaming biyaya ang ating tinanggap. Sabi po sa Juan 1, verse 16, Juan chapter 1, verse 16, mula sa kapuspusan ng kaniyang kagandahang loob, tumanggap tayong lahat ng abot-abot na kagandahang loob. Abot-abot daw na biyaya ang ating tinanggap. At sa ibang salin po, ang sabi ay, sunod-sunod na biyaya. O kaya ay biyaya na sinundan pa ng biyaya. Grabe yun. Parang blessing after blessing, grace after grace. Biyaya na sinundan pa ng maraming biyaya. Can you imagine that? Binigyan ka ng bagong buhay, binigyan ka ng kakayahang sumampalataya, pinatawad ka, you were justified, you are being sanctified, you will be glorified, and above all else, you are saved. Ligtas ka. At kung yun ay umabot ng napakalalim sa ating pagkaunawa, I'm sure, nagigets natin kung ano ang ibig sabihin ng biyaya na ibinigay sa atin ng Panginoon. Lahat po yun ay grace, lahat yun ay biyaya. And grace, according to the Bible Dictionary, is God's unmerited favor or gift that is freely given and cannot be earned. Isang malaking pabor daw, libreng ibinigay, regalo,
at hindi mo kaya, hindi mo pwedeng pagtrabahuhan para makuha. Di ba ang bibigat pong salita? Eto pa, ang biyaya ay kabutihang loob na ibinibigay sa mga taong hindi karapat-dapat. Kaya sa Ingles ay scandalous grace. Hindi karapat-dapat pero ibinigay sa iyo. Hindi mo deserve pero binigay sa iyo. Yun po yung napaka-iskandalosong biyaya ng Diyos para sa mga taong hindi karapat-dapat. Kung ikaw ay Kristiyano, sigurado ako, I'm sure na maiintindihan mo ito, you will understand this. Kung ano yung inapilit kong sabihin sa inyo na biyaya. Siguro, kung hindi ka Kristiyano, hindi mo siya masyadong mauunawaan, mentally, siguro ay magagrasp mo ng konti. Pero meron po itong kakaibang lalim na tunay na mga Kristiyano lamang ang makakaabot. Yung mga tunay na nakaranas lamang nito ang makakaintindi sa mga inapagsasabi ko dito sa unahan. If you are a true born-again Christian who encountered Jesus and understood how sinful and how unworthy you are, yet He still chose you and saved you, that's how you will comprehend the scandalous grace of God. Ano kung totoong na-encounter mo si Jesus, nakita mo yung kanyang kaningningan, kagaya ni Saulo, na nabulag dahil sa kaningningan ng Diyos. Nakita mo kung gaano kang makasalanan, gaano kang hindi ka karapat-dapat, pero pinili ka pa din niya para maligtas. Then, doon po natin maiintindihan kung gaano kalaking biyaya ang ating tinanggap. At kapag naunawaan po natin ito, you know na wala kang anumang dahilan para ipagdamot ito sa iba, lalong-lalo na sa iyong pamilya. Kahit parang hindi nila deserve patawarin, kahit umabot ka na dun sa puntong inis ka na, kahit ang hirap nilang uunawain mo sila, kahit napapasabi ka na lang nung kung pwede lang, magpalit na lang ng pamilya. But still, you will extend grace dahil tumanggap ka noon ng napakarami at alam mong hindi ka rin naman karapat-dapat, pero binigyan ka. Si Jesus po ang perpektong halimbawa ng buong mensaheng ito. Doon sa unang punto pa lang yung pagpapakumbaba, gaya ng verse na binasa natin kanina. Na mula sa pagiging Diyos, hindi niya pinilit maging kapantay ng Diyos, kundi bumaba siya dito sa lupa, nagkatawang tao para iligtas ka at ako. Siya po ang dapat nating tingnan kapag nahihirapan tayong umako ng pagkakamali at responsibilidad na inasabi natin sa pangalawang punto. Imagine 53, verse 4 to 7a. Makibuklad po kayo sa Isaiah 53, verse 4 to 7a. Ang sabi po doon, tunay ngang inalis niya ang ating mga kahinaan. Pinagaling niya ang ating mga karamdaman, subalit inakala nating ito'y parusa ng Diyos sa Kanya. Ngunit dahil sa ating mga kasalanan, kaya siya nasugatan. Siya ay binugbog dahil sa ating kasamaan. Tayo ay gumaling dahil sa pahiya at sa mga hampas na Kaniyang tinulad ng mga tupang naliligaw. Nagkanya-kanya tayo ng lakad, ngunit ipinataw ni Yahweh sa Kanya ang kaparusahang tayo ang dapat tumanggap. Siya ay binugbog at pinahirapan, ngunit hindi kumibo kahit isang salita. Grabe yung pinagdaanan ng Panginoong Hesus para sa atin. Hindi naman siya ang gumawa ng kasalanan. Hindi niya yung kasalanan. Ang gumawa nun ay ikaw at ako. Sa buong buhay natin, ang dami nating ginawang kasalanan na alam natin na kung tayo ang magbabayad, ay anong hirap wari. Anong sakit wari. Pero pinasan lahat yon ng Panginoong Hesus doon sa krus ng Kalbaryo para sa akin at para sa iyo. At yun ay nagpapatunay lamang na siya ang perfect example na dapat nating tularan pagdating sa pagpapakumbaba, pag-ako ng responsibilidad. At kapag nahihirapan tayong magpatawad, tingnan din lang natin si Jesus. Kung nahihirapan tayo mag-give way, mag-sacrifice, at mag-extend ng grace, look at Jesus. Si Jesus ang nag-iisang kailangan natin para masolusyonan ang anumang problema. It only takes one Christ-like to settle any issues inside the family. Kung si Jesus po pala ang solusyon sa lahat ng bagay,
Ang kailangan lang nating gawin ay maging kinatawan ni Jesus, maging Christ-like tayo sa loob ng ating tahanan at walang anumang problema ang pwedeng magpabagsak sa ating sambahayan dahil alam natin na nandoon si Jesus sa gitna na siyang sagot sa lahat ng problema na ating pinagdadaanan. Who is that family member to bring Christ inside the family or inside the house? Ikaw. Tandaan natin, we are the representative and the ambassadors of Christ, hindi lang sa sanlibutan, pero una sa lahat, sa loob ng ating tahanan. Sa akin pong pagtatapos, I want to quote this famous line na nagsasabing, "The family that prays together stays together." Gasgas na, ilang beses na nating narinig. Pero cliché as it may sound, pero ito po ang pinakamakapangyarihang sandata na meron tayo sa pamilya. Ano yon? Panalangin. In times of family conflicts, when troubles come like raging waters, please remember who the real enemy is. Kapag gulong-gulo na tayo, nag-aaway-aaway na, nagsisigawan na, tandaan natin kung sino ang totoo nating kalaban. Hindi yung tatay mo, hindi yung nanay mo, hindi yung anak mo, hindi yung kapatid mo. Our enemy is the devil. And this enemy is aiming its gun to your family. Yung kaaway na ito, yung devil, yung demonyo ay nakatutok daw yung baril sa ating pamilya, sa ating mga anak, sa ating mga marriage. At hindi po ito inilihim ng Biblia sa atin. Sinabi po sa unang Pedro chapter 5 verse 8, "Maging handa kayo at mapagbantay, ang dyablo, ang kaaway ninyo, ay parang liyong umuungal at ali-aligid na naghahanap ng malalapa." Nandyan lang po sila sa paligid. Umaali-aligid at naghahanap ng pagkakataon na mahina ka. At kapag nakahanap ng tiyempo, hindi sila mag-aatubili na wasakin ang pamilya mo. Di ba gagawa sila ng lahat ng mga pakulo, very creative, gagamitin ang lahat ng panunukso sa paligid. At makikita po natin na yung mundong inakabilangan natin ay lantad na lantad kung paano ang kaaway ay nananagumpay. Marami na tayong nasaksihang mga wasak na pamilya at mga sirang relasyon. Pero meron pong pag-asa. Si Jesus. Jesus is our hope. At kung ikaw ay bahagi po ng pamilya na dumaranas sa mas titinding problema, pagkawasak, pag-aaway-away, pagtatalo-talo, we shouldn't settle as losers because victory is possible and victory is sure. Dahil si Jesus ay nanagumpay na doon sa krus 2,000 years ago, so we have the power to tell our enemies na talo ka na. No matter what you do, ano man ang pakulong gawin mo, talo ka na. And you have no right to destroy my family because at the center of this home, there is Jesus na nagbibigay liwanag at pag-asa, so sabihin natin sa kaaway natin, talo ka na. Kaya sa sumunod na verse po, nung ating binasang unang Pedro 5-8, pagdating sa unang Pedro 5:9 verse 9a rather, sabi doon, "Labanan ninyo siya, ang dyablo, at magpakatatag kayo sa inyong pananampalataya sa Diyos." So this is war. Merong labang nagaganap. And it's never easy. Lalo na kung Kristiyano tayo. Dahil ang totoo, mula nung naging Kristiyano tayo, mas lalo tayong tinarget ng kaaway. Pero ang kailangan nating gawin ay magpakatatag daw po tayo at manampalataya sa Diyos. Labanan natin ang ating kaaway. Kaya kailangan nating lumaban. Kailangan po nating tatagan ang ating pananampalataya. Never quit praying for your family and never give up. Kung ikaw po yung isang tao na napagod na, kakapanalangin sa iyong pamilya dahil parang wala namang nangyayari, parang walang pag-asa, let this be an encouragement and a reminder to stand up once again and tell your enemies that the war is over because it's already won by Jesus 2,000 years ago at the cross. Ikaw ba ay bahagi ng dysfunctional na family? Ng problematic na family? Ng incomplete family? Gusto ko pong sabihin ang linyang ito. Hindi tayo kulang kahit hindi tayo kompleto. At sa tuwing nababagabag po tayo ng problema, yung tipong hindi ka na makatulog, kaka-overthink sa mga sitwasyon. Sabi nila, kapag daw hindi ka makatulog, magbilang ka lang daw ng
Tupa. Narinig niyo na po ba yun? Pero one thing I learned from one of my pastors, don't just count the sheep, look for the shepherd. Huwag ka lang magbilang ng tupa, hanapin mo din yung pastol. Sino po yon? Si Jesus. Jesus is the perfect example of humility, taking responsibility, of forgiveness, and of giving grace. He is the answer. At ito pa yung nakaka-amaze. Hindi natin alam, pero He can even turn yung mga problema natin into opportunities in the future. Yung mga problema natin ay kaya niyang gawing mga oportunidad at mga pagpapala. Sa kung paanong yung pamilya ni Jose dun sa lumang tipan, tanda po ninyo, yung kinainggitan siya, tapos pinatapon, pinagbili pa siya ng kanyang mga kapatid, pero dumating yung panahon na ginamit pala yun ng Diyos para iligtas yung buong pamilya at iligtas yung buong bayan. Problems are temporary, but our God is all-knowing and eternal. Kailangan lang po natin gawin ay magtiwala. Sabi po sa Psalm 127 verse 1, dito po ako magtatapos, Psalm 127 verse 1, unless the Lord builds the house, those who build it labor in vain. Unless the Lord watches over the city, the guards stand watch in vain. Sa Tagalog, maliban nga na si Yahweh ang magtatag nitong bahay, ang ginawa ng nagtayo ay wala ring kabuluhan. Maliban nga na si Yahweh ang sa lungsod ay gumabay, ang pagmamasid ng bantay ay wala ring saysay. So even how much we try to establish a Christian family, unless the Lord builds the house, yun ang sabi sa talata, those who build it labor in vain. Wala rin pong kabuluhan at saysay kung asikapin natin na tayo ang mag-establish ng ating mga pamilya. Pero kung ang apagtiwala po natin sa Diyos, ang ating sambahayan, walang anumang problema, ang hindi natin kayang malampasan at masolusyonan, because Jesus is the answer and will always be the only answer sa anumang uri ng problema na ating pinagdadaanan sa ating mga tahanan. Amen po? Amen.